Good evening po. Welcome sa ating Sunday evening Bible study. Ngayon po ay January 26, 2025. At ang ating Bible study ay God Called Moses, o kaya The Calling of Moses. Bago yan tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, gabayan po kami upang matuto ng iyong salita, patuloy magtiwala at sumunod sa iyo, at maluwalhati ka. In Jesus' name we pray. Amen. Good evening po ulit. So ngayon po, ang ating babasahin ay sa Exodus chapter 3, that is about the calling of Moses. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. And he looked, and behold, the bush burned with fire, and the bush was not consumed. And Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. And when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, Here am I. And he said, Draw not nigh hither, put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is a holy ground. Moreover he said, I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. And Moses hid his face, for he was afraid to look upon God. May God bless his word. Ito po ang second 40 years ni Moses, kasi po ang bahagi ng buhay ni Moses ay nakabahagi sa tatlong 40 years. Napakalaga po nitong principle, kaya siguro pinasulat ito ng Diyos dito sa Psalm 90 tungkol sa pagbabahagi ng buhay, hindi lang sa buhay ni Moses kundi sa atin din, sapagkat alam natin na ang buhay natin ay may hangganan. At pwede itong masayang kung hindi natin mabigyan ng importansya, kung i-consume natin ito sa pleasure of sin, sa mga sama ng loob, masasayang lang ang buhay natin. Samantala ang Diyos eternal, tayo ay temporary being. Kung kaya ang sabi ng salita ng Diyos na sinulat ni Moses, sabi diyan, So teach us to number our days, that we may apply our hearts unto wisdom. So hiningi niya sa Diyos, at kailangan natin hingin din ito sa Diyos upang tayo magising sa katotohanan na tayo ay pilgrims lamang dito sa lupa. At hindi natin makonsume, lalo na kung ang iba nakakonsume sa mga pag-inom, pag-drunkenness, o kaya sa kung anumang bagay, pag-tinamad, at nagigising sila, malapit na silang mamatay, at wala nang way to mend. Pupunta na sa uwian niya doon sa pangalawang buhay, at hindi niya alam kung save siya o hindi. Kaya makikita natin dito ang first 40 years ni Moses dapat maging 40 years din natin. Ano po yun? Ang number 1 ay ang pagkilala sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng instruction na galing sa salita ng Diyos, at may ginagamit siyang tao, lalo na ngayon. Ang ginagamit niyang tao sa ngayon ay ang Bible at ang mga nagsasalita ng tungkol sa Bible. Dito natin makikilala ang Diyos, at lalong-lalo na ang pag-alam tungkol sa pangalawang buhay kung saan tayo pupunta. At ang pinaka-instruction ng Diyos sa atin, very basic po ito. Sabi diyan, from a child, you have known the Holy Scripture, which is able to make you wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. So makilala natin ang Panginoong Hesus on the first years of our lives, para ma-sure natin ang salvation natin. At sa life ni Moses, ang nagpakilala nito sa kanya ay ang kanyang magulang. Kasi yun baga ang nag-alaga sa kanya. Although legally, adopted siya ng prinsesa, at may potential siya na maging hari ng Egypt. So, ang isa pa sa napaka-importante sa buhay ni Moses in this first 40 years, yung pag-develop ng kanyang mga skill, wisdom, knowledge. Kung kaya kailangan natin mag-aral. Hindi masama mag-aral. Huwag natin sabihin, total tagalangit naman ako, hindi na ako na kailangan mag-aral. Kailangan natin mag-aral. So, yun. Kaya sabi niyan sa Acts chapter 7, si Moses ay learned in all wisdom of the Egyptians. So, isa ito sa kanyang credential. So, ngayon po, dito rin sa within 40 years, dito siya nag-decide to choose to be with the people of God. Sabi diyan sa Hebrews chapter 11, nakasulat diyan. Mababasa natin yan sa Hebrews chapter 11 dito. Babasahin natin. Ang sabi po diyan,
by faith, sabi niyan, by faith Moses, when he come to years, sabi niya sa chapter, by faith Moses, verse 24 ng chapter 11, by faith Moses, when he was come to years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. So within that first 40 years, nakita niya kung anong tanong talaga siya at nakilala niya ang tunay na Diyos. At dahil doon, sa pamamagitan ng pananampalataya, nagdesisyon siya. Kaya, ang anumang bagay na ginagawa natin patungkol sa pagtanggap kay Jesus, galing yun sa pananampalataya. Ang kaligtasan po ay by faith. It's not by works. Subalit, ang pananampalataya na tunay ay nag-create ng works. Halimbawa, kung ikaw ay nandiyan sa iyong kasalanan, nung makilala mo si Jesus, iniiwanan natin yun. Nandiyan tayo sa pag-ibig sa material things. Subalit, nung makilala natin si Jesus, at ang kaluluwa natin, ang buhay natin na temporary lang, pinipili natin ang eternal things. Kaya, with men it is impossible, but not with God. Kahit ipresenta sa atin ng Diyos, iwanan mo yung kasalanan, iwanan mo yung pag-ibig sa material things. Hindi wala na tayong pakinabang, kundi yung pag-ibig natin sa mga material na bagay, na nagiging unjust na tayo sa tao. At ang puso natin ay nanalayo sa Diyos. Pinipili natin si Jesus sapagkat nakita natin siya. Ganito si Moses ang nakita niya. Sabi diyan, sabi dito, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he had respect unto the recompense of the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, or he endured as seeing him who is invisible. Ay, ibig sabihin, during the time sa panahon ni Moses, nakita niya na si Jesus. Si Jesus nag-appear in many forms, and many times, in different forms, noong Old Testament. Minsan, apoy, minsan, bato, minsan, minsan dito, in a form of an angel. So, ganun siya nag-appear in many different times. Kasi sabi dito, esteeming the reproach of Christ. What Christ is doing there? Kasi buhay na po siya. Ang akala ng mga iba, hindi pa buhay noon si Christ, na buhay lang mula sa tiyan ni Mary. Hindi po. So, by faith Moses, when he come to years, dalawa ito, ayabi niya, ayoko, hindi ako anak ni Pero, anak ako nitong servant. At by faith, yun ay tinanggap niya at yun ang nakasave sa kanya. So kung makilala natin na tayo ay sinner at makilala natin mas mahalaga ang eternal life kaysa sa sin, we choose Jesus. We choose Him. We choose to ask forgiveness from the Lord Jesus Christ, and that save us. At ang work will follow. So for by grace are we saved through faith, and that's not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. So in that first 40 years, iniwanan niya sa kanyang puso ang Egypt at iniwanan niya physically. At doon siya natira sa Midian for another 40 years. So diyan sa second 40 years, nandyan ang humbling na pagsasanay ng Diyos. Alam po natin kung tayo ay nakapag-aral and then we graduate and we apply for works, dadaan tayo sa mga humbling na training. And that is good for us sapagkat yun ay mataas ang ating skill. Kung tayo ay palagi nagmamarunong, hindi na tayo matuturuan, hindi tayo matututo. Hindi tayo ma-approve ng tao at maging ang Diyos. Kaya when we come to time na ayoko na, mataas ng knowledge ko kaysa sa inyo, hindi na tayo matututo. So, si Moses, ang sabi ng salita ng Diyos dito sa Acts, tungkol sa kanyang second 40 years, ang sabi po diyan sa Acts chapter 7, sabi yan, then Moses fled at the saying, and was a stranger in the land of Midian, where he begat 2 sons. So, from the time na umalis siya, naka-start siya doon sa Midian, at nagkaroon siya ng family doon for 40 years. And when 40 years were expired, verse 30 na Acts chapter 7, there appeared to him in the wilderness of Mount Sinai an angel of the Lord in a flame of fire in a bush. Kung anumang training ang pinagdaanin ni Moses noon sa kanyang buhay upang maging fully equipped na maging servant ng Diyos, parang sa atin din, let's accept that. Let's accept that kahit yung mga humbling training ng Diyos sa atin, o kaya ng tao sa atin, para ma-mold tayo sa ating character.
So, after that 40 years, ito na po ang nangyari na tinawag siya ng Diyos. Kaya po itong binasa natin sa Exodus chapter 3, ito po ang panahon na tingnan natin, 80 years na si Moses. So, kung sa atin ngayon, ang 80 years ay medyo mahina na. Malapit nang mamatay. Subalit si Moses, yun pa lang ang mag-start siya na maging very, very active sa Panginoon. So, ibig sabihin, from the time that he was called, that 80 years, bumalik siya sa Egypt upang i-rescue ang mga tao at patuloy siya na naglingkod sa Diyos hanggang sa namatay siya at the age of 120 years. No? So, tinawag siya ng, sabi ng salita ng Diyos dyan. So, titingnan natin ang tumawag sa kanya. Kikilalanin muna natin ang tumawag sa kanya. Sino itong tumawag sa kanya? Tinawag ito dito na Angel of the Lord. In the Angel of the Lord. Subalit, itong Angel of the Lord, nasa sa verse 2, in the Angel of the Lord, tinawag itong God. Nakapagtataka talaga. Na minsan si Jesus, he was the stone. Just sa 1 Corinthians chapter 10, tinawag din siya na dito na Angel of the Lord at tinawag na God. Kaya masasabi natin na during that time na si Moses, pinili niya si Jesus, ito rin ang tumawag sa kanya na maglingkod sa kanya upang maalis sa pagkaalipin ang mga Egyptian, ang mga Israelita doon sa Egypt. So, during the time, ang tumawag sa kanya ay ang Panginoong Jesucristo. Ang sabi diyan, and the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of the bush. And there's a verse 4, and when the Lord saw that he turned aside to see, God called him out of the midst of the bush. So, Diyos nang sinasabi dito. And Moses, and said, Moses, Moses, here I am. And he said, draw not nigh hither, put up thy shoes. Yun po ang true direction. Ngayon, ipinakita dito ang napakalaking doctrine na the immortality of the soul and even the resurrection of the dead. Kasi, nagpakilala ang Diyos, I am the God of thy father. I am ang ginamit niya, hindi yung I was. Ako, ngayon, Diyos ako ni Abraham. Ngayon, Diyos ako ni Isaac. Ngayon, Diyos ako ni Jacob. Hindi noon, kundi ngayon. Nagpapakilala ito sa New Testament. Sinasabi ni Jesus na ang isang soul, ang isang tao na namatay, ang kanilang soul ay buhay. And then, they will be resurrected someday. Kaya, sa future talaga, tayong lahat ay mabubuhay muli. Ang malungkot lang, ang wala kay Christ, ay sa eternal flame. Subalit ang nandun kay Christ ay nasa eternal life. So yun ang masaya. Kaya pipiliin natin ngayon ang Panginoong Hesus sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. So, ngayon po sa New Testament, nung nagkatawang tao na nga si Jesus, galing sa Old Testament, Diyos, from eternity Diyos, nagdating ang panahon na naging tao na siya, nagkatawang tao na siya, at siya po ay isang Hudyo, siya isang Israelita. At maraming doubt ang mga Israelita tungkol sa kanya. Hanggang ngayon, hindi siya tinatanggap ng mga Israelita. Subalit, ang tumanggap sa kanya as Lord and Savior, nagsisisi ka ng kasalanan, at tunay na papangumbat, tinatanggap ang Panginoon bilang Lord at saka Savior, sila po ay nagiging anak ng Diyos. Ito po ang pakilala ni Jesus tungkol sa mga Israelita. Sabi niya sa mga Israelita, sabi niya, your father Abraham rejoiced to see my day. That is John 8:56. Ang inyong ama na si Abraham, masaya nung makita ang mga aking mga araw. And he saw it, and he was glad. Ano? Sabi ng mga Hebrew, ang mga Israelita, then said the Jews unto him, you are not yet 50 years old, and hast thou seen Abraham? Kita mo si Abraham, wala ka pang 50 years old. And Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, pinakilala niya ang sarili niya, I am. Ito po ang pangalan niya na ibinigay niya kay Moses. Sabi ni Moses, kasi si Moses siguro parang medyo nakukubarde sa ating salita, na bumalik sa Egypt kasi nga reject siya doon . And then of course sabi niya, mahina ako, sabi niya, hindi ako marunong magsalita. Sabi niya, sino ka para ipakilala kita? Ang sabi ng Diyos dito kay Moses sa Exodus chapter 3, sabi niya, and God said unto Moses, I am that I am. And he said, thus shalt thou say unto the children of Israel, I am has sent me unto you. So, and God said, moreover unto Moses, thou shalt say unto the children of Israel, the
God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has sent me unto you. This is my name forever, and this is my memorial unto all generations. What do you mean by I am? Ang ibig po sabihin ng I am, the self-existent one. Palagi nandyan. Wala ang reason, wala ng uncause siya po. No? Walang naglalang sa kanya o kaya nanganak sa kanya, siya po ay palaging buhay. Ganun po ang Panginoong Jesus. Kaya po si Jesus ay Diyos. At para tayong maligtas, kailangan nating panampalataya na si Jesus ay Diyos. Panginoon ang ibig sabihin. At kailangan natin magsisi sa ating kasalanan para tayo talagang maging Panginoon natin siya. At yung ginawa niya sa cross na pagligtas, yun ang kaparaanan ng Diyos upang iligtas tayo. Sapagkat doon nagpakumbaba ang Diyos at nag-sacrifice para sa ating mga kasalanan. At after 3 days, binuhay siya muli. At ang pangako, kung tayo mananampalataya ng buong puso sa Kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan ang significance nitong Exodus. Nandito na ang gospel. May God bless His word. Thank you, Lord, for your word. Bless us, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. Good evening, Paul.